Guys, kinat ko na nga pala yung naandito na na sanga, yung pinapaugatan natin. Nakitaan ko na ng mga ugat. Kaya ilalagay natin sa plastic sa seedling bag. Doon muna natin ilalagay sa seedling bag. Pero meron pa rin akong magpapaugat ulit tayo. Ito yung mga gagamitin natin. Ilalagay natin para magpaugat. Ito, tatanggalin na rin natin ito, guys. Ito. Mayroon na rin yung ugat. Yung seedling bag na rin natin. Tapos tsaka yung naanditong dalawa. Meron pa pala doon. Tatlo pa pala ito. Yung Everest. Everest yung Baikonur. Tapos yung Python. Tapos itong Everest yan. Tapos ganito yung gagamitin natin na pampaugat. Ayan, meron na tayong ganito Kaya yan. Yan yung mga tatanggalin natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5 lahat pala ito. Ito na pala yun, guys. Ayan, ito na yung pinutol natin. Ayan, pinagputulan natin. Ayan. Yan yung pinagputulan natin sa nga. Tapos yan yung mga ugat niya. Yan. Hindi ko lang masyadong baka maputol-putol yung ugat, delikado. Yan. Ilalagay ko lang dito yan, guys. Yan, ito na, guys. Natanggal ko na yung plastic. Ito na yung itsura niya. Marami na siyang ugat. Kung patatagalin pa natin, lalabas doon sa plastic yung ugat, mahihirapan tayong kalagin yung plastic kasi sensitive din to. Kasi nga, dating nakadikit pa yan sa puno. Ngayon, tinanggal natin. Magdidirekta na ang pagkain niya, direkta na sa ugat niya kukuhanin. Nung una, kumukuha siya ng pagkain doon sa mother plant. Ngayon, binukod na natin yan. Ito, kasama ito sa mga in-spray natin, guys. Yan yung powdery mildew. Patay na yung powdery mildew, wala na. Yan, ito na, guys. Yan. Malaki na kasi ito Yan yung nakalaki. Siguro ilang linggo lang natin ito dito. Papaugatin lang natin 1 buwan na naka-plastic. Tapos ililipat na rin natin doon sa taniman. Actually, pwede naman diretso na sa taniman. Ang problema ko kasi nga hindi ko pa sigurado, baka malanta. Ito, isa natin, guys, idiretso natin, try natin. Mawawala yan. Wala na mawawala. Ito ganyan kadami yung ugat. Ayan, lumabas na yung ugat sa ilalim. Sikip sana sa plastic ko. Patagilid ba harap kasi ito. Ididiretso ko na dito. Itatanim na natin. Yan na natin dito sa plantation. Para mabuo. Ito yung namatayan ng Baikonur. Dati yung pinakita ko sa inyo namatay. Dito na natin itatanim. Okay, guys. Yan, ito, guys. Yan. Dito natin nalagay. Yan yung setup ng ating taniman. Nakaalsa pa rin siya. Kahit na tumubig maigi, nakaalsa pa rin yung bungo. Yung bungo. Ang delikado kasi diyan yung bungo pagka yun ang kinapitan ng punggos. Hindi yung dulo ng ugat. Ang ugat, kusang maghahanap yan kung saan pwedeng sumisip ng tubig. Pero yung bungo, kapag nababad sa tubig yung bungo, mamamatay yung ugat. Ayan. Pero kung yung dulo lang ang nakapatong sa tubig, hindi siya mamamatay. Ito na, guys. Ayan. Ito na nga, guys. Meron tayong kapalit sa ating mga pinutol na pinaugatan. Ito yung isa pinagputulan na itinanim na natin. Bali sa Jupiter may 2. Isa ito, tapos ito yung padalawa. Meron din akong pinapaugat sa Everest na isa. Ito yung Everest na hindi pa natin tinatanggal. Baka next week tatanggalin na natin to. Ito yung bago. Yan yung bago. Dito naman sa Athos, meron din tayong isang bago. Pero meron tayong kasunod dito. Ito. Saka ito 2. Papaugatin din natin to, papalaki-lakihin lang natin yung sanga. Sa Baikonur, ito yung next week siguro makukuha na natin ito. May itatanim na natin. Tapos may bago tayo ito.
Medyo maliliit kasi pagka ano, Baikonur, maliit yung katawan ng Baikonur. Ito naman sa Python, meron tayong dalawang na nalagyan ng lupa. Tapos may isa pa tayong lalagyan ito. Tapos isa ito sa kinuhanan natin ng pananim. Meron may okay na dito na kinuha natin. Yan guys, ito yung ating itinanim na Jupiter. Wala pang label, kailangan lagyan ko ng label kasi baka malito ako kasi merong Everest at saka merong Jupiter. Ito yun. Yun. Yung tatlong yan. Jupiter yung dulo, tapos Everest, tapos Python. Magkakaiba. Okay guys, thank you. Hello guys. Maulan ngayon, oh. Umuulan. Yan. Hindi tayo makapaglagay ng fertilizer kasi wala pa akong bukashi. Yung organic na soil organic fertilizer. Ngayon, yung mga pinagita natin ng gulay, gamitin muna nating fertilizer. Ano lang to, ilang puno lang to. Every day, kapag naggagayat, ganito yung ginagawa ko. Tapos, yan to, katulad to, may natira, magsasayang ako ng kanin ngayon. May natirang kaunti, sasama ko to. Yan. Sinama na natin. Yan. Although yung iba sabihin nila nakakahinayang, pero okay lang kasi nga pakikinabangan ng ating halaman na kasama din sa negosyo natin. Tapos meron akong honey. Ito, hinarvest ito ng mga mangyan sa bundok. Bundok ng Victoria. May kinukuhanan ako doon. Ito, samahan natin ng honey. Ito, galing ito sa ref, mga kababayan, pure honey. Oh. Galing sa ref yan. Tagal na sa ref. Yan. Oops. Tama na. Konti lang. Yan yung gagamitin natin, guys. Vitamins ng ating lupa. Yan. Konti lang yung ating malalagyan nito, pero palagian naman natin ginagawa. Ganyan lang. Dahil maulan, gawa tayo ng paraan. Yan guys. Ito guys, yung may mga kulay puti. Yan. Yun. Saka yun. Yan yung nalagyan natin. Yung konting tubig, yun na natin linagay. Kasi kung yung mga nasa drum na yan, ang ilalagay natin, baka magkasakit na rin yung yung ating ubas dahil masyado ng basang-basa yung o nabababad na sa tubig yung ugat, magkakaroon ng fungus. Kaya eto, hindi tayo makapagawa nun. Pero hindi lang ako, busy lang talaga ako. Malalagyan ko din yan do sa soil fertilizer ang gagamitin natin na organic. Yun lang mga kaibigan. Magandang panag-ulan. Maglagay ng time na dapat ay mag-relax. Ipahinga ang katawang lupa na nanghihina sa lahat ng gawain. Sa realidad na buhay dito sa terrace ng Reality House. Sa reality camp ng Arabella Garden, magpahinga na gusto ko. Talagang enjoy ako lagi at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang campsite na ito ang taging pagaling. Babalikan ko Arabella Garden sa Philippine Reality. Sa pagtanda ko, kapiling ang mahal kong asawa. Dito ang aming pahinga.
Philippine reality ang aming kaagapay. Sa bawat hamon ng buhay, ang campsite na ito ang Taguig babalik. Sa terrace ng Cam Reality, ang Arabella Garden. At ang Philippine reality ang aming kagagapan. Sa bawat hamon ng muda, ang campsite na ito ang Taguig babalik. Hello guys, buti tumila yung ulan pero madilim pa rin. Bubuhos pa rin yan. Ngayon lang ako nakapag-ikot kasi nga busy ako, may trabaho ako, nag-o-office ako. Dahil patuloy ang ulan at nung nakaraang linggo pa umuulan, ngayon lang ako nakaikot dahil nakakitaan ko siya ng powdery mildew ngayon. Eto, sample natin. Ito. Yan. Hindi naman gaanong katindi pa. Bago pa lang. Ayan. Meron siyang powdery mildew. Ayun. Ito. Kita din to. Ayan. Nagkakaroon siya ng powder. Medyo kulay dilaw na nakita ko dito. Ito. Oh. Medyo puti pa to. Bago pa lang to. Ayan. Ayan. Ito. Nag-spray ako ng fungicide na organic. Yung ating hinalo na baking soda. Kasama ng oil, yan, mantika. Nagsama tayo para nakadikit yung baking soda. Magiging alkaline siya. Kapag na-alkaline to, mamatay yung punggos. Yan. Pero bukas, mag-spray ulit tayo kasi mahuhugasan niya ng ulan, no? Kulimlim. Una ko nakita, tingnan natin dito, sa may mulberry ko nakita, malapit lang kasi yung mulberry. Karoon ng amag puti. Kaya ako naisipang mag-spray. Tapos nung nandito na nga ako, nakita ko, yan, yung amag na puti, yan. Yan. Nakita ko, meron ng powdery mildew na bago pa lang, kaunti pa lang. Kaya in-sprayan na natin lahat yung ating ubas. Yan. Kailangan kasi agapan natin kasi yung procedure na ginagawa natin, organic. Hindi natin kakayanin na puksain kapag malala na. Hindi lalaki yung halaman, hindi lulusog. Kalaban siya ng kalusugan ng halaman. Kaya kapag meron nun, magkakaroon ng problema ang pagpapalusog ng halaman. Yun lang mga kaibigan. Isang share lang din para sa mga mag-organic kasi kapag hindi natin nanagapan, magkakaproblema tayo, mahirapan tayo at mapipilitan tayong mag fungicide na synthetic kung hindi natin maagapan. Organic man tayo, kung dadating ang punto na malala yung tama, mapipilitan tayo mag-synthetic, pero hanggang maaari continuous tayo na organic. Yun lang mga kaibigan. Siyempre negosyo ito, kailangan hindi tayo malugi, kailangan makapag-produce tayo ng ating inaasam-asam. Magandang gabi mga par. Ang topic natin ngayon ay about sa organic. Ang mga pinamulan natin na halaman na ina-apply natin ng organic na pamamaraan, ito kaya ay hanggang sa huli, hanggang sa mapitas natin ang mga bunga, ay masasabi nating pure organic. Ganito lang yan. Hanggang maaga, ang mga problema, mga sakit na nakikita natin sa ating mga halaman ay kailangan aksyonan, solusyonan sa pamamagitan ng ating mga ginagawang organikong pamamaraan sa fertilizer, sa insecticide, pesticide,
mga gamot na pamuksa ng mga sakit na dumadapo sa ating mga ubasan. Ang dahilan mga par, kapag hindi natin ganito ang ginawang practice, mapipilitan tayong gumamit ng mga synthetic. Yun yung dapat natin na hindi gawin. Kaya nga kailangan natin ng prevention, hindi yung tinatawag natin na cure. Parang sa mga tao din lang yan mga par. Kapag ang ginawa nating paggagamot ay yung kung kailan malala na yung sakit, cure na siya, mahirap siyang gamutin. Samantalang kung ang ginawa natin ay prevention, lahat ng mga nakakasama sa ating katawan ay ating iniiwasan, nagpapalakas tayo ng katawan. Nang sa ganun, hindi na natin kailangan ng mabisang mga gamot. Ganun din na yung practice sa halaman. Habang pinapalaki natin ng halaman, habang inaalagaan natin ng halaman, kailangan talaga natin ng prevention. Kailangan natin ng masusing pag-aalaga. Kailangan natin bisitahin, kailangan natin i-check ang bawat pangyayari. Mahalaga yung araw-araw na nating pag-check sa ating halaman. Nang sa ganon, hindi pa lumalala ang mga problema, nasusolusyonan na natin sa pamamagitan ng ating ginagawang organiko. Kasi ang organic hindi siya katulad ng mga synthetic na malakas ang bisa. Kaya nga ito ay delikado sa kalikasan at sa ating katawan na kumakain ng mga prutas at saka gulay. Magandang gabi. At yan lang po mga par ang aking maihahandog sa inyo.